Francis at Pia Magalona, hindi nga ba talaga ikinasal? Meron pong pasabog itong si Robby Tarosa. Well, sa panahon po ngayon, marami na ang hindi nakakakilala dito kay Robby Tarosa, pero ito po ay kasabayan ni Francis Magalona nung araw. Una pong nakilala si Robby Tarosa doon sa toothpaste commercial na nag-aala Gabby Concepcion siya. Kung matatandaan po natin, nagkaroon ng toothpaste commercial si Gabby Concepcion at doon siya sumikat. At parang ganun din sana ang gusto nilang mangyari kay Robby. So siya po ang sumunod na endorser ng toothpaste na yon. Pero unfortunately, hindi naman po naging masyadong sikat itong si Robby Tarosa. Pero naging concert producer po siya. Meron po siyang pasabog at sinasabi niya na hindi naman daw ikinasal si Kiko at si Pia. Basahin ko po in part yung kanyang mga pahayag na lumabas sa Fashion Police. Bungad po ni Robby, wala kasi tayong divorce sa Pilipinas. But even with kasal, ang tanong, was Kiko married to Pia? No, she was married to another guy with last name Lim and they had a son, Nicolo, and daughter Una. Who many of us knew this? Pia, huwag ka magpabiktima. Grabe ka. No one broke up your marriage, dear. You were never married in the Philippines. So ito po ang sinabi ni Robby, na hindi daw kasal si Pia sa si Kiko. Sabi niya, huwag daw magpabiktima. Grabe ka. No one broke up your marriage, dear, sabi pa niya. Pero kung titingnan po natin, hindi naman po nagsasalita pa si Pia Magalona. She remains to be silent, quiet po siya sa mga nangyayari sa mga nagaganap sa paligid sa paglabas ni Abigail Rait. So dito po sa post ni Robby, pinalalabas niya po na talagang close po sila ni Kiko Magalona. So sa second part ng kanyang post, so fast forward to 2007, if I am not mistaken, I ran into Kiko in Makati. He looked so fresh and glowing. We talked a little about his marijuana possession case, then he invited me to go smoke cigars somewhere on Wilson in Green Hills. I don't smoke cigars, but I still went to have a few drinks with him. Kung matatandaan po ninyo, nagkaroon po ng kaso ng possession of marijuana itong si Francis M. pero kalaunan iyon po ay na-dismiss. Tuloy ko po. Francis then told me he was done with Pia and left her. He told me he couldn't take it anymore. All the fights and bugbugan nila. Yung ugali daw ni Pia nakakasira ng utak. He said he now has peace. A few months later, we met again and he mentioned he was with another woman who is totally the opposite sa ugali ni Pia. He stressed ang sarap pala ng gantong real love Robski. Francis and I kept in touch and I vowed to keep everything between us. I never had the chance to meet this girl he loved so much. Maybe one day I will. Both her and Francis's love child. Yes, love child because she was conceived by real love. Francis wants the world to know about her. I'm sure he does. So for all you judgmental people that did not know the real story, Francis and Pia were already separated before he got into this amazing relationship. He deserved to experience real love at least once in his lifetime. I knew them both, Pia and Francis. I witnessed bloody fights between them, very destructive and dysfunctional. He told me he only stayed for the kids and wished he was free from that F bitch. Those were his words. I know Kiko is watching all this and he knows what he wants for his children. All his children. So dito po sinasabi ni Robby na na-witness pa niya yung mga bloody fights between Pia and Kiko Magalona. Very destructive and dysfunctional. So kung papaniwalaan natin itong sinabi ni Robby Tarosa, dumating po si Abigail sa buhay ni Kiko nang hiwalay na sila ni Pia. Ngayon, ang sabi naman ng iba, bakit nung nakaratay na sa ospital si Francis M., si Pia pa rin ang nag-alaga kay Francis hanggang sa huling sandali? Ang buwelta naman ng iba, it is all for the kids. Dahil lang sa mga anak nila kaya si Francis ay nakipiya sa kanyang mga huling sandali.
So kung ganito pala ang relasyon ni Pia sa ni Francis, masisisi ba natin si Francis kung sakaling siya ay nakahanap ng ibang true love? Francis Magalona is human. Pare-pareho po tayong tao. So hindi naman po natin siya dapat sisihin kung siya ay humanap ng ibang pag-ibig, lalo na kung ganito ang relasyon nila ni Pia. Kung totoo man po itong sinasabi ni Robby Tarosa. Dahil hanggang ngayon, hindi naman po nagsasalita pa si Pia. So, syempre, dahil sa pananahimik ni Pia, sinasabi naman ng iba, o kita nyo, kaya hindi nagsasalita si Pia dahil mabubuking na hindi naman din pala sila kasal ni Francis. So, patas lang daw sila. Kung hindi man kasal si Abigail kay Francis, hindi rin kasal si Pia kay Francis. Pero naglabas po si Pilar Mateo. Alam ko ito pong si Pilar Mateo ay publicist ni Francis. Sabi po dito sa isang balita, wedding photos of Francis M. and Pia Magalona in Hong Kong go viral. The late master rapper Francis Magalona and his wife Pia Magalona are currently under the spotlight after their old wedding photo resurfaced. In a Facebook post made back in 2015 by Pilar Mateo, a throwback photo of Pilar with a young Francis and Pia was posted on their account. Pilar, who said she was Francis's publicist for a very long time, revealed the photo was the couple's wedding picture in Hong Kong. Aside from this, Pilar revealed the picture was taken back in 1985, right after she graduated from UST with a degree in journalism. So ito po yung picture na sinasabing inilabas ni Pilar Mateo. Ito daw yung wedding picture ni Kiko sa Pia sa Hong Kong. Pero kung papansinin po natin, gaano po tayo kasigurado na ito ay kuha nung kasal ni Pia sa Kiko? Meron po bang ibang inilabas si Pilar Mateo na picture during the actual wedding? Dahil kung may picture si Pilar Mateo with Kiko and Pia, ibig sabihin, andoon siya nung kasal nitong dalawa. Pero bakit walang picture during the mismong ceremony? Alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayong kumuha ng pictures, lalo na ito ay kasal. Mula umpisa hanggang sa huli, panay ang snap natin ng pictures. Asan yung pinaka-actual picture na nagpapalitan ng I do si Kiko at si Pia? So kung ito lang ang ilalabas ni Pilar Mateo na picture at sinabi niyang ito ay kuha noong 1985, basta na lang ba tayo maniniwala na ikinasal nga si Kiko sa si Pia? Although kung isa-search niyo po ang pangalang Francis Magalona sa Wikipedia sa kanyang personal life, nakalagay po dito, Magalona was introduced by co-actor Richard Gomez to Pia Arroyo at a party in a disco owned by film director Ismael Bernal. And the couple got married in 1985. So, nagtugma po yung picture ni Pilar Mateo sa itong nasa Wikipedia under personal life ni Francis M. Although kung magsa-search pa rin po kayo sa internet, meron naman pong information tungkol dun sa first husband ni Pia Arroyo. Nakalagay po rito, Pia Arroyo married 2 times. She is known for being the wife of the late rapper Francis Magalona. Before getting married to Francis, she was married to another man but his name and other details are not revealed yet. Although sabi nga ni Robby Tarosa, Lim daw yung apelyido ng first husband ni Pia. And yes, nakalagay po dito, the couple tied the knot in 1985. So, doon naman sa ibang nagko-comment, kaya daw kinasal si Pia sa Kiko sa Hong Kong dahil hindi sila pwedeng magpakasal dito dahil kasal daw si Pia sa ibang lalaki. So hanap na naman tayo ng information. Ito po ay tungkol sa mga ikinasal sa abroad, kung yun ba ay valid o hindi sa Pilipinas. Sabi po dito, according to Article 26 of the Family Code of the Philippines, a marriage celebrated abroad is valid in the Philippines provided that the same is also valid in the place where it was celebrated. So, kunyari, if the marriage ceremony done online in the US is valid in the US, the same shall be valid in the Philippines. So, kung totoong ikinasal si Pia sa Kiko sa Hong Kong, valid po yan sa Pilipinas.
Kasi kung yan po ay hindi valid at nagpakasal si Kiko kay Pia sa Hong Kong at kung si Pia ay kasal pa rin dun sa kanyang unang asawa, yan po ay bigamy. Although wala po akong mahanap sa internet kung ano ang nangyari sa kasal ni Pia sa kanyang unang asawa. Was it annulled? Definitely hindi po divorce dahil hindi naman po accepted sa atin ang divorce. So malamang sa malamang na annul po ang kasal ni Pia sa kanyang unang asawa kaya niya napakasalan si Kiko. So doon sa tanong kung kasal ba si Francis M. sa si Pia Magalona, ang sabi po ni Robby Tarosa, you were never married in the Philippines. So totoo po, hindi dito ikinasal si Pia sa si Kiko kung hindi sa Hong Kong. So kung valid ang kasal nila sa Hong Kong, valid din po yan sa Pilipinas. Sinasabi pa ni Robby na yun daw ugali ni Pia na nakakasira ng utak ang inayawan ni Francis M. kay Pia Magalona. And he only stayed for the kids and wished he was free from that F bitch. Yun po ang salita ni Robby Tarosa. So kung totoo po lahat itong sinasabi ni Robby Tarosa, pumasok po si Abigail Rait sa buhay ni Francis M. Hiwalay na po si Francis kay Pia. Although hanggat wala po tayong naririnig mula kay Pia Magalona, lahat po itong sinasabi ni Robby Tarosa ay mere speculations or chismis lang. Although sabi naman ng iba, ano naman ang mahihita ni Robby Tarosa para ilabas itong mga pahayag na ito? Natural sasabihin ng iba, siyempre gustong sumikat. Siguro gustong mag-comeback sa showbiz. So kung yun naman po ang dahilan ng ibang mga nagko-comment ay para daw sumikat uli itong si Robby Tarosa sa kanyang mga pahayag dahil yun daw ang motibo niya para pag-usapan siya. Eh ano naman ang motibo ni Abigail Rait? Kung papansinin po natin, may mga pahayag ang kanyang anak na si Cheska na gusto niyang pasukin ang show business. So ngayon, overnight success nga naman si Cheska dahil nakilala siya agad ng buong Pilipinas. At ito naman daw si Abigail Rait ay tumatakbong kagawad dyan sa lugar nila sa Cavite. So, 1 plus 1. Yung anak gustong pumasok ng showbiz, yung ina gustong pumasok sa politika. Ano ang iisipin ng tao? Ano ang motibo nila? Well, okay lang. Kung ang gusto nila ipaalam na may anak si Francis M. sa iba, na meron siyang love child, tanggap po natin yan. Hindi na po kakaiba yung ganyan mga setup ngayong mga panahon na to. At tao lang po si Francis M. At kung totoo itong sinasabi ni Robby Tarosa, siguro hindi na matanggap ni Francis M. yung toxic na relasyon nila ni Pia Magalona. Dahil sinasabi din naman nila na meron na daw ibang boyfriend si Pia nung nakilala ni Francis si Abigail. But then again, tanggap na po sa society natin yan. Eh hindi ba si Pia naman bago sila nagkakilala ni Francis M. ay meron ng 2 anak sa una niyang marriage. At magkakasundo naman po ang anak ni Pia sa kayong anak nilang 2 ni Francis. So siguro eventually, matatanggap din ng pamilya ni Pia Magalona itong si Cheska. Time heals all wounds. Pasasaan ba magkakaayos din po yan? Yun na nga lang yung motibo na lumalabas ngayon. Kung ang gusto lang ni Abigail ay makilala ng buong mundo na si Francis M. ay meron pa palang isang anak outside the marriage of Pia and Kiko, okay lang yun. Pero nagkaroon po ng pagdududa tuloy ang isipan ng taong bayan nung nalaman na gustong pumasok ni Cheska sa show business at yan po ang pinakamadaling paraan para makilala kaagad. At ang pagpasok naman ni Abigail sa politika dahil siya po ay tumatakbong kagawad sa kanilang lugar sa Cavite. Well, eventually, all this will die down. At darating ang panahon na matatanggap ng mga anak ni Pia and Kiko itong si Cheska. Tulad ng pagtanggap ng mga unang anak ni Pia sa mga anak nila ni Kiko M. So kung hanggang saan hahantong itong revelasyon ni Robby Tarosa, hihintayin po natin kung babasagin ni Pia Magalona yung kanyang katahimikan. Pero eventually, I am very sure, itong mga anak ni Francis M., darating yung panahon, matatanggap nila si Cheska dahil anak din po yan ng tatay nila. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.